OFW, mga overseas Filipino workers nga iliganon sa tuan nanukad gikan sa Amerika, gikan sa Middle East, pantang mga sa atong ubang pang mga kanasuran ang makakita live sa atong Ustream. Kani nga programa gitoya sa atong maabtik nga Congressman Vicente Bart Belmonte Jr., sa atong Vice Mayor Roderick Marso, sa atong mga konsyales sa Dakbayan Siligan, gikan sa pinaka number 1 no, nga councilor, si Councilor Providencio Bong Abragan Jr. nga maoy OIC Vice Mayor karong mga panahon na. Kay sanglit si Vice Mayor Roderick Marso, bibisita man sa iyang pamilya dito sa nasod sa Amerika. Sa atong OIC Vice Mayor karon na mao si City Councilor Attorney Providencio Bong Abragan Jr. Karon mo ang mga kaigsunan atong ma-interview, mahinabi nato ang atong chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod ng Siyudad Siligan, si City Councilor Michelle Itchavis Sweet Buok. Nasa atong linya sa telepono karong mga panahon na ato ba nami unsa nay update sa iyang komitiba karong mga panahon na. Isanglit kaning programa nato mga kaigsunan, ituyo ni sa atong mga sakop sa Gunang Panglungsod, sa atong maabtik na Congressman Bart Belmonte, alang sa paghatag og insaktong kasayuran sa atong mga katawan dinis Dakbayan Siligan. Kaliwala ni mga daghanan kay nga mga isyu, kaliwala ni mga daghanan kay nga mga black propaganda. Gikinahanglan nga matulid, gikinahanglan mahatagan og kwintas klaras ang tanan nga mga isyu dinis sa siyudad sa Siligan. Bayno na sa atong linya ang atong konsyal no, sa Siyudad Siligan. Subudato, si City Councilor Michelle Itchavis Sweet Buok, kamoy chairman sa Committee on Tourism no, din sa Siyudad Siligan. Konsyal, good morning. Buntag, Councilor Anghay, maayong iligan. May iligan ni Michelle. Kumusta naman ang imong komitiba? Update. Okay, Councilor, sa tanan no, ang akong pagdundaya pod sa management and staff sa DXIC o sa tanang naminaw karon sa aming maong programa. Mapasalamatan kay ta Councilor Anghay nung very supportive kaayo si Director Catalino Chan, ang DOT from Region 10. So, Regional Director na to? Sa Region 10 sa Department of Tourism. Kay kagahapong adlaw, actually 2 days ni siya nga workshop atong nag-start atong Wednesday gahapon sa hapon na human. Nagpadala siya og technical team niya, si Mrs. Elena Manalo og si Decius Ismadalia, ang mga tourism operations officer ni. In partnership of course with the city local government nato diri sa Iligan through the initiative of sa City Tourism Office pod nato, nagpahigayon og tourism workshop planning. Tourism workshop planning. Tourism framework plan workshop. So, Iligan City na? Sa Iligan City Councilor, dito pahigayon sa Makalayog Makapagal Ancestral House. And dito, duha ka adlaw na dito ang mga representatives sa ato ang kabarangayan nga kani bitong na ay mga tourist destination diri sa Iligan, like for example kaning tourism triangle sa Barangay Buroon, Kalan ug Maria Cristina. Buroon, dito Kalan and Maria Cristina. Na represented dito sa ilang mga barangay officials. Tapos naapoy mga from private sector, Chamber of Commerce, then mga representatives sa LGU. So, tumong aling workshop seminar? Kumbaga, ang objective atong workshop seminar is tudluan ta sa DOT ug unsaon nato pagplano, unsaon nato pagbaligya ang Iligan when it comes to tourism. Unsay produkto, kumbaga identifying our products na unsay potential nato para naadaw tay focus. Kumbaga, we are all very aware na daghan ka itag potential din pero
unsa lang sa to realistic nga makaya nato. So mao to ang ilang gitudlo sa workshop. Unsay like for example nag-start ta sa product, image, branding, tapos Branding, branding. Unsa atong gusto for Iligan? Unsa imong gusto nga brand, unsa gusto nimo ma-project for Iligan City? Before industrial tourism bata or cultural tourism bata or sports tourism bata or nature waterfalls bata. Ug uban pa daghan kaayo. In fact daghan kayo na identify dito no from kay murag by group man siya. Pero ang gitudlo sa ato sa tourism na i-start from at least 3 kuno. 3 nga i-focus nato. And with the support sa city government nga at the same time maka-outsourcing pata from the national offices na sa government para masuportaran gid siya. So wapo kaayo counselor no sa 2 days daghan kaayo tag na learn dito para gid maka take off ang ato ang tourism industry sa Iligan. Okay. When you say about tourism industry sa Iligan City, siguro we need to repackage siguro sa image sa Iligan City kay ang projection man god, perception man god sa Iligan City, Lana del Norte, kanang Kuya diha, ano bitaw, maski gani ang mga taga Manila na wala gyud makatuntong sa Iligan City ang ilang perception basta Iligan, capital town sa Lanao del Norte o Lanao del Sur baka o Mindanao, murag ma-turn off sila siguro. Di na gyud matawag nato Councilor Sweet na murag marketing effort makaha na gastuhan gyud siguro sa gobyerno. Gud na ilang tudlo counselor sa gud ka. Kaya gikinahanglan gid siguro maggastuhan gid siya siguro in one way or another siguro at least aware mga tao ng Iligan City peaceful siya ano na bitaw inana isa some sort of kana bang branding and marketing siguro siya. Maugid na ang ilang gitudlo sa ato counselor for 2 days na nana gid ang ilan na unsaon na to pag proyekto isa ka ng negative image kailangan daw ma-correct gid na nato and in promotion, in tourism, example, it's a big no-no gid kung mo-promote kag negative. So, dapat pud awareness from the people. Daghan, dili lang pud kita, counselor, at ang gihanyo ang tanan concerned citizen, no? Ang Iliganon sa pagtabang, pag-promote, no? Example, even in social media, na maayo gyud ang ato ang syudad. Lagi. Wala may social media account or Facebook account baka atong City Tourism Office? Sa akong pagkahibalo, sakto na no, Iligan Web ang naa sa ato. Iligan Web sa Iligan LGU. Pero we will suggest nga na ay separate gid ang tourism office. Sige lang mga tana ko counselor kung naabagid ta ba akong pagkabalo Iligan Web naman ni atong i-promote. Siguro siguro no ako lang nang i-confirm. Okay. Human sa mga workshop kagahapon adlaw unsa may nakabot nga unsa may nakabot ato nga matawag nato nga produkto sa usa ka sa mga workshop. Actually, naapagid to siya follow-upan pa daw ta sa DOT, no, region, balikan pa daw ta nila, kay i-consolidate pa to siya tanan, kay murag lain-lain pa mga idea, gyud i-consolidate pa to nato. Pero, ang isa gyud na murag common is the waterfalls, no, nga gusto nato tutukan, mabaligya, no, meaning inana ang image nga city of waterfalls. Na ay assignment na kumbaga maghuna-huna sa unsay kanang example, it's more fun in the Philippines. Murag ingon ana siya ba unsay atong dadon sa Iligan na common gid siya. Na kita tanan mo dala gid ni ana. So follow-upan pa to siya sa DOT counselors schedulean pa ta nila para gid ma-final gid to ang tanan kay murag daghan pa manggog kaayog idea pero ang common dito is more on nature, ecotourism. Especially kani atong Tinago Falls gid ang murag gusto sa atong participants nga matutukan siya pag-develop. Kaning istorya naman ka about Tinago Falls. Sa pagkaroon man god, doon na may kanabang ang Linamon po nag-promote for Tinago Falls. Gani ang ilang address karon is Tinago Falls, Linamon, Lanao del Norte. Now, inana bitaw,
dili makaha siya matawag na ako, oo, mag-confuse ang atong mga bisita. Asa man yun ni nabilog ang Tinago Falls? Is it Ilinamon, Lanao del Norte, or Iligan City? Boroon, Iligan City. Part mo na sa Boroon, di ba? Part sa Boroon, Councilor. Pero di na ito yung taga-Linamon. Ato yung Linamon na side, okay. Murag, isa pasad na, no, though we cannot control na naamang gidalan po dito sa Linamon, Lagi. so nahulog sa boundary, at naapod tayo dalan diri sa ato sa Boroon. And it's accept the fact, no, nga grabe na po ang promotion karon sa Linamon. with regards to Tinago. And also for the information of everybody, Councilor, through the support sa ato sa mga grupo sa Sangguniang Panglungsod in the previous council, ato gid nang nagahinan ang Tinago, no, nga ma-acquire for Kining resort, Tinago Resort. Tinago Resort katong diri dapita katong owned by the Badelius Hospital before. Sa una, Sa so, una. city government na ang nagkiyan ni? City government na fully paid na daw na staggered manggod mo itong nadugayan. So mauna siya atong gi-work out. In fact, na-mention na gahapon sa workshop. And very supportive kaayo ang DOT. Willing sila mo support as to unsa ang pag-develop unsaon nato. Siguro ila lang hulaton og unsa ginahimo natong mga unsa plano nato. So program of work ug uban pa building construction munang kailangan siya lingkuran pud na kay para gyud example ma-final nato kung ang government pasad mo dala or unsaon nato siguro mapasad na ang trabahoon sa Tourism Council Councilor na ma-promote nato na-develop nato ang Tinago Falls. Gapang siya na ba ang Tourism Council na to? Mauna siyang, actually next week magpatawag og meeting ang mayor, Mayor Salso Regencia, so siya man ang chairman sa Tourism Council, but mauna siya ang gi-advise ni Director Chan from DOT Region 10 na before mo sugod ang Tourism Council, gitudluan sa og kaning planning, framework planning para I-equip sa niya, no? Yes. Ihatagan sa niya og kining gitawag na capacity building program. maogod councilor. Yes, ang gitudluan og unsaon kay basin diretso lang daw magkuan plano wat daghan kay kunahuna daghan kay kuan. So mo ning gi-guidean ta nila para gyud makabot nato atong gusto for Iligan nga ma-promote ang ato ang tourism industry. So gwapo kaayo ang lakaw sa 2-day seminar and hopefully na sila follow up and then from there ang Tourism Council na dayon maghatag pa gid sila og individual committee kay lain-lain man gud ang members ani councilor na ay from the private sector. So asa expert ang private sector mo pud toy murag committee ba nila. So mo ning ilang gihan ay so hopefully we are hopefully ma-implement good nato di lang pud in papers, di lang pud in seminar. And of course with the support sa atong city mayor and the Sangguniang Panglungsod as to legislation or budget bakaha kay na gi-mention dito sa DOT sa imong ginaingon ganina Councilor Anghay na pero ta mo invest mo gasto kay kabalo man ta ang balik ani kung daghan mo bisita sa ato ang syudad. Okay. When it comes to promotion. Yeah. Di na ba matawag nato nga konkretong plano ang Tourism Council o ang City Government baka bahin aning kin acquire naman ka nato ning Tinago Resort, di ba? Wala naman siguro Tinago Residence Inn sa una panahon. Di na may konkretong plano nini, butangan ba siya mga kay murag ang mga building ba, mga dilapidated naman siguro sir? Yes, Councilor. Actually, wala pa gyud na final. Mao pa ng isa ka murag tutukan sa Tourism Council puhon. Hopefully maka-meeting next week kay mao man toy gisaad ni sa City Administrator Office nga iyang kumbinsihin ang kumbinsihin niya ang mayor kay busy pa daw, nag-travel pa daw. Nanay na-appoint ba ang atong mayor na City Administrator? Wala pa man siguro, but si Attorney Dexter Sumaoy man to iyang gipa-represent kagahapon. Ngay kuan siya mo ay gaag as City Administrator. Ana mo yung gipa-represent dito councilor na yan siya nga iyang igdan ang mayor kung makalugar kay na busy pa daw para lingkuran gyud ang Tourism Council kay daghan kay sab na observe dito nga dapat daghan kay tagbuhaton when it comes to tourism. So hopefully
i-update na to ang sangguniang panglungsod kung unsa gyud ma-come up aning nga workshop, especially sa tinago for resort in development. Gawas aning dunay sa mga workshop nga gilusad ang atong Department of Tourism sa Regional Office for Iligan City. Kung sa pa'y matawag nato nga gikinahanglan ma-update sa imong komitiba sa atong mga katawhan. Sa ato amang yung main responsibility counselor ang legislation mangyud sa ang panglungsod. Mapasalamaton kita for the information of everybody, of course, with the support sa members sa sanggunian, mga kauban nato nga counselors as well as the vice mayor na gisuportaran ang ato ang nakahimo tag resolution requesting kaming mga airline. In fact, nakasakay jud ka counselor Kasakay ko, nagingon. Kasakay ko sa PAL, Philippine Airlines. Na Pero una na po nadunggan to sa Cebu Pacific. nakadungog pud ka? Kadungog po Cebu Pacific. Okay. So mao to siya last year manggod pagsugod gyud sa Lagindingan Airport experience tagsakay ang daghan sa gyud medyo nagpaabot sa atong opisina nga mga lumulupyo sa mga iliganon nga nakasakay pod na murag na nasakit pod sila nga murag wala may mention sa iligan murag Wag mawas mata ang iligan. na happy kay ta nagpromote ta sa Lagindingan Airport nga duol na gyud kay sa ato so daghan murag na kaabot sa tong opisina nga maula gina siya nga dula na mention ang Iligan City. Sa una unsa man dito sa una para masayran sa atong mga katawhan. Mura siya during arrival na welcome to Lagindingan Airport kaning sa mga steward. Meaning pag-abot yun sa eroplano, pagtugpa yun. So meaning apa sa sulod sa eroplano. Kana bitang mo mention. Kada mga flight stewardess. Mga counselor na mura. Pagtugpag yun diya sa Lagindingan. Unsa man ginay announcement sa atong mga flight stewardess at that time. Na isa sa ilang ma-mention kay welcome to Lagindingan Airport, the gateway to Cagayan de Oro. So kana ra mo na-mention. Ana ra to sa una. Turon. So, through sa resolution sa sangguniang panglungsod, gi-request na to mga airline nga kung pwede ma-include ang Iligan. Isa pud mo benefit ana ang airline man sad nga daghan mo sakay o daghan turista baron mo adto at least makabalo sila unsa di ay mga neighboring cities diha sa Lagindingan Airport. Pag pa nila sa Lagindingan nga, napaman unsa man ang Iligan. Naday siguro Iligan pa binilag Cagayan de Oro ang Mindanao. So, mo itong isa nga atong gibutang nga mga where-assess sa ato ang resolution and we are very thankful. Carry dito ni Councilor Xiao ang ato ang resolution. Councilor Anghay to Manila sa management dito sa Cebu Pacific o Philippine Airlines. Yang carry dito, gihatod niya rin. Just recently, nakasakay man ka, nakawitness dagan, even mga uban councilors or mga uban mga Iligano na to no, mga friends. Naka-witness daw sila na na happy na sila na-mention na ang Iligan during arrival. Welcome to Lagindingan Airport. Inana daw ng flight stewardess. Islang kayo. Welcome to Lagindingan Airport, the gateway to Cagayan de Oro and Iligan City. Inana nang ma-mention sa mga flight stewardess. So, thankful kaayo ta na counselor sa management sa mga airline no na na-include na gid nila ang Iligan and of course mapasalamat ta sa mga kauban sa council, ikaw Councilor Anghay na nasuportaran gid na siya kay advantage na siya when it comes to promotion sa Iligan. And just atong Monday Tuesday na to nga session nagpadala na pud ta og another resolution thanking the management of the airline. And so mauna siya na atay mga actions taken nga ma-promote na to ang Iligan City but maulagi na nibalik pa as TOT nga gi-advise sa ato nibalik pa nga unsay i-brand na to for Iligan. Kani gitawag nga correct branding. Unsa may brand? Pag ingon ganing brand kay kasagaran man tan-awon sa ato mga katawan pag kag sinina brand gyud na siya. Di ba? Pumapalit ka ni og kining sinina brand tapos kung kasunis gani katong yung branded yun inana siya. So pwede po daw ta industrial naging problema na nagkaroon kay siguro kabuok ang maadtuan ang ICC, Alsons o Doon ka industrial, sa una man gud sa inunimos ang atong industrial city, tungod kay naapang National Steel Corporation.
karon murag wala naman. Problema kaayo. So murag isa gid ang potential kani gid ang ato ang nature, ecotourism, waterfalls. So daghan kay na-identify dito. Ang isa lang nga mga concern ang mga dalan going to that tourist spot. So hopefully with the support ni Congressman Bart Belmonte na kaming Iligan Bukidnon Road nato hapit naman gid na nahuman. So maadtuan na kaming Jujungan Falls Councilor kung makita nimo grabe sad ka gwapo. Kani atong waterfall sa Iligan dili gid ni basta-basta kay mga tag-as gid grabe ang standard unlike sa dili sa ingon pag-unsa no na uban waterfall sa uban city pag adto din nato dito gamay ra day kaayo. Kaning ato is tag-as gwapo gid kaayo. So I hope na matagaan gid ni siya og pagtagad, ma-develop nato, maadtuan nato, and maybe mo request pa ni Congressman Bart Belmonte nga masimento ang mga dalan kay isa sa gyud na nga giingon sa DOT ang accessibility. Dito, maulan lang yung insakto ng mga infrastructures, kana mga road network, mga facilities, no? Kay usay bagantos mga turista kung wa mismo dalan ngadto sa kabukiran, usay bagantos sa kung wa insakto nga mga of course, ang advantage na nato is dool na sa atong airport, Lagindingan Airport, na dool na sa Iligan. Tapos, inana, dapat... So, na kayong councilor ang kanang Iligan Bukidnon Road na ito, project sa ito ang congressman. So, na may mga waterfalls din na maagian sa Barangay Bunbunon up to Barangay Rugungon. So, hopefully, kung mahuman na siya, accessible na gid na siya nga maong falls. So, isa na lang siguro nato ana ma-negotiate ang mga landowners o unsaon nato in partnership with the city government na maadtuan gid siya og mga bisita. Sa imong committee ba, Committee on Women, unsa na update ani siya? Ang Committee on Women nato no naatay mga gipahigayon nga mga per barangay when it comes to health, naatay program na medical mission, daghan ubay-ubay na sabtag na cater, and naatay mga livelihood, trainings and seminars. Example, i-train nato sila og mga crafting or og uban pa paghimo og mga recycled kaning through sa ato ang mga plastic, basura, ila na i-recycle na ang mga produkto nga mahuman nila ana kay more on panginabuhian man pod ang isa natong gi-promote karon. So mag-drive gyapon siya sa tourism councilor no kay kinsa man pod ang mamalit aning mga produkto nato nga gipanghimo. So siyempre mo invite gid ta og bisita. So connected siya. And kaning sa programa sa bottoms up bitaw councilor. Bottoms up budgeting. Kini gitawag nga grassroots participatory budgeting process mo yun na masulat. Oo, mapasalamaton kay ta nga na-appeal ang women sector sa beneficiary ni Ana. Hopefully mo take off ang mga programs karong August pag-adto sa kabarangayan sa atong mga women sector when it comes to livelihood. So Dunay issue about women karon kay murag nabahin ni sila into duha ka faction. Dunay Iligan City Council of Women, dunay punto unsa punto daing grupo pod, ang umbrella organization gapon. Local Council of Women. Local Council of Women, inana bitaw, which is kay dunay po nag-text kanako karon. Sila dito mismo sa kabarangayan nangutan nga unsa man among turuan ani sir kay doon naman po nag-organize kuno sa ila dito nga gikan sila sa itong organization women gyapon ang gidula. So inani siya councilor agi po gitawag na Iligan City Council of Women. Iligan City Council of Women. Oo nga maugid ang gimando sa ato ang balaod na Gender and Development Code of Iligan City. So, ga-exist na siya for pila ka years, nagpuli-puli na ang Presidente Ana, and very organized na sila in 44 barangays. Karon ang Presidente si Ms. Renice Padilla, mga more or less 500 women organizations na siya. So, kani Iligan City Council of Women is umbrella organization? All women organizations. Sa Iligan City? Iligan. Dayon? Ay appeal yung mga NGO, mga tanan, religious groups umbrella siya. Nag-select lang nga sila o board para mahimong council. Federation?
Federation of Women. Dayon. So, mauna siya. And at the same time, Mm. ang ato ang Mayor Cesar Regencia, execute po siya o executive order Mhm. creating a group of women, Council of Women, through sa iya pong power, Executive order. executive order. Creating aning kuan. Ang kaning Iligan City Council of Women created because of an ordinance. Because of that ordinance. Balaod. But at the same time, mahulog siya og NGO kay NGO lagi. man siya sa sector mao man sabjud nga NGO pod ang Council of Women. Now, kaning isa pong kagrupo, si tawag kaning grupo, ICAS? Local Council of Women, Iligan Local Council of Women, mga ILCC, mga So, na-create po niya siya because of an executive order issued by the city mayor. yes. City Mayor Regencia. So, sino tabuan ni Shell? Siyempre, na ay mga concerns na katuimong diingon na which is which, pero ato ang committee nag-initiate og patawag ano nila tanan nga concerns with the presence of the DILG kay isa man gud ang DILG nga matawag na to, isa na to mapangutan-an o unsay dapat o unsay maayo o unsay dapat buhaton. So, dito ang DILG represented by Ms. Elizabeth Bona. Gi-explain niya dito nga isa, the Iligan City Council of Women katong una, primero, can continue kay they are NGO man, registered man sila, and in fact, they are accredited sa ato sa Sangguniang Panlungsod. And then, isa po ito niya mention nga naamang po power ang executive ang mayor sa iyang executive order, pero naa siya giingon dito, councilor, na na ako ni bago, wala pa lang gid niya gisulti ug unsa na ako ni bago na rules and regulation nga ipagawas sa DILG na murag bago siya nga palisiya mo nang nag-ingon siya yung before mi nag-end dito nga iya ra gyapon ning ipatawag tanan og murag general assembly, and then from there dito niya i-discuss og unsay ang ay buhaton basin siguro mag-election usab or unsa ba iyang ikuan ni siya nga Election sa Iligan City Council of Women or election sa katong bag-on na create na tanan siguro murag general assembly ang gusto niya nga so gusto nga i-fuse ning duha ka ang organization. direction mo giingon dito ni Ma'am Beth Bona para kuno walay confusion, walay samo kay isa unity man sabjud ang ato ang goal to achieve. In fact, represented po dito sa tanan mga president na dito si Ma'am Mitches Con, na dito si Dr. Ambalong, na dito si Poning Interoni, na dito si Ma'am Renisha Padilla, kompleto man noon na dito. So murag na Kompleto ang karakter. Ang cast of character. To ang mga women leaders na to, nga mga women advocates dito sa Iligan. So, I hope na nasabtan po to. So, paabutin na to ang unsa gyud next step sa DILG kay mauman to ang iyahang gisaad sa hugpong sa mga kababainhan nga maisa gid ni siya ang tanan. And but so far naman siya, you can continue kay mga NGO, mga registered man pud gud ni tanan. So, you continue on your unsa inyong angay buhaton, ulat lang mo magpatawag ta nga ma-final kuno sa DILG to ang bag-o na rules. Lagi. Gaya sa inyong chairmanship sa Committee on Women Tourism, unsa pa ang committee ba inyong giyaptan, Councilor? Ang kaning Committee on Culture and the Arts. Kumusta naman ang culture nato and arts? Pasalamaton day kaayo po ta, Councilor, no, and with the support of course, mga kauban sa Sangguniang Panlungsod. Kay Iligan City is very lucky na bisitaan ta sa National Commission on Culture and the Arts. In fact, sa whole Mindanao, upat ni ka-area, upat ka syudad ang ilahang gitarget na murag i-focus nga i-identify nato ang mga cultural heritage nga isa po tourism gyapon ang direction. Di na ba tayo cultural heritage pagkaroon diri sa Iligan? So, balik sila kayong, I think, first week of August. Ang isa, nag-declare naman na ang Gloria Macapagal Ancestral House. Pero mabalik sila karong atong last month, pero manggod sila may bisita. Ilalan siyang di-identify, di-bisitaan nila ang Cathedral Church. Kaya isa daw siya ma-proclaim nga
cultural heritage, at least 50 years na ang maong Nga structure. natukod. Natukod. Or Kini atong diocese of Iligan nga structure kana sa kanila natukod. Wa pa rin 15 years, 50 years, gino nimo 50. Okay. Wala naka-research mo ka ani? Giingon ni attorney ni Father Diggs Mata kay naamang gid siya dito. Mga more or less po daw dili ibig kay niya makakuha ang exact nalimot lang ko atong conversation namo, but isa na siya nga gina-target pod. Dili man at least lang gid siya, dili not necessarily 50 years good counselor, but pwede ganing daw 20 to 30 years, but Depende naman sa daw structure siguro. ma-justify na to nga unsa gid na siya kabilinhon, unsa gid ka importante, unsa gid ka kumbaga kana siya nga structure nga meaningful kaayo sa atong syudad, pwede na nila ma-proclaim. So isa na bisitaan ang Cathedral Church, and ang kaning ganahan sila aning katubitang Andrada nga old house counselor. Pwede. Oo, kana. Katong Kana noon, kaya mo daw dugay-dugay na diya, kining Andrada Ancestral House. Kini din may poblasyon. Ganahan May ko sila ato. May ilang gusto balikan. Doon nakita man po nila ang Laya old house. Okay. Pwede po Laya. Isa po Japon ilahang nakita, but na-impress kayo sila atong Andrada, so they are hoping nga ma-preserve dito, and mabalik daw sila, ma-storya nila ang owner nga ma-preserve to siya kay mahimo na to siyang cultural heritage. And of course, ang City Hall na to, impress kayo sila sa City Hall. Dugay na po na. Tungkol sa kanila, pwede na siyang fire hazard. Bakit siya gid ganahan sila sa amphitheater, na overlooking po siya sa city. So kailangan gid daw nato na siya i-maintain. Bagay, kini mga amphitheater sa ibang mga LGUs, wala na siguro ha? Maogi daw na in whole Mindanao, the only in Mindanao nga inaana kadako nga open amphitheater. Na mo na gusto po sa NCCA na ato agi matutukan, and they are very supportive mo tong nagmowa signing ta with NCCA na when it comes to promotion, preservation, unsay pwede nila ma-support, funding ug uban pa nga para ma-preserve ni nato. Nanda sila nakita counselor dito sa Pero Dapet nga na lighthouse. Lighthouse. O di na lighthouse diya. Karaan na po na, bata pag na, lighthouse na diya, na nagbarog na diya. Dito sa sunod ng talan. I-preserve. So, ato po ng tanawonon kung unsay pwede nato. Dugay na daw na din ha. Dugay na, bata pa ko na. Katuloy mo edad. Karon, secret. And then, napatoy mga uban pa nga, nga rotunda, nga ato siyang pagwapuhon. Kay isa po na nga bisitaunon sa mga turista. And naatoy gipanday karon nga balaod counselor na tourism, culture and the arts council. Culture and the Arts Council. Mandated by DILG na FDU na agi daw Culture and the Arts Council. Bisag dagan kay council ya. Bisag dagan na kay council ya, di maka-function. Lagi. So, I hope na matutukan din siya ay katong mahimong member sa council na ato yung buhaton ang atong duties and responsibilities kung kinsa man ang mga na-assigned. But isa sa atong gipanday karon na ordinansa ang pag-create sa Culture and the Arts Council kay mandated man siya sa balaod. And para mauni siya mututok pohon when it comes to development of kultura nato sa Iligan. Shil, if I may suggest ba, nindot kayo siguro explore ang possibility nga ang Cebu, di na gitawag na Cebu Metropolitan Pop Music. Pag-discover no, sa atong mga popular music ba? Dahil siguro dari sa Iligan, siguro kung di na yung mga pamaagi, makahimo baka kag-ordinansa, resolution baka nga para pag-create ani Iligan City Music, pop music, may nawala pop music, popular music. Mga festival ba? Mga original composition, pwede binisaya nga kanta, in English ba karon, Tagalog,
But if I may suggest, siguro Bisaya na kanta na original composition sa mga Iliganon. Nga nindot po ang topic, nindot po ang lyrics, or pwede po Binisaya, pwede po in English siguro, inarap bitaw by category siguro siya siya. Marabag sa una lang god na popular ang katong Metro Manila Music Festival na nabita to anak katong Pwede Aguilar. Siguro po illegal city dagan dito mga original composer diri mga OPM na to na wala pa lang yun madiscovery, no? Siguro kung inana siguro matap lang siguro ni sila daghan tay mga musician diri, mga artist na to, mga singer na matagaan na siguro chance, siguro maka-discover tayo mga maayong talento. Of course, kini mga original composition na doon na po yung mga mo-interpret sa ilang kanta. Kaya hindi man nagsasabi nga ikaw mo mag-compose, doon na po kayo mo-interpret sa ilang kanta. Noted, Councilor, no, gwapo kayo na siya na idea. In fact, nakasugod-sugod ta atong February Arts Month celebration na to in the previous year, pero more on music with mga instruments to, kanang mga rondalia na to, mga lain-lain na instrument. But gwapo po ng imuhan na katug yung mga song nga mga ato ang kalaan, mga Bisaya sa Iligan. So, siguro mag-initiate taan na atong at mga sulta pasadta, then nakita na to nga daghan kaayog mga singers, mga artists. Basta mga OPM lang, siya, no? Kaya si Cebu City, ngunta ni Joke, ika-35 na. 35 years of existence na. Siguro sa Iligan, for the first time siguro, sa imong komitiba, sa ato siguro nga council, maingon ta nga, doon na first Iligan City Popular Music Festival. Inanabitaw? Yung tabangi ko anak ka. Sige. Research ato ng... Ako ba yung Vice Chairman Sculpture? Ato pong ma-involve na to ang schools, ana. Okay. Basta mga OPM lang, no? Mga discover din ha. Mga OPM, mga kuya. Dagan kayo mga talento. Mga talentado, no? Talented ba? Dagan kayo mga talented kayo ng mga Iliganon Shell. Wala tayo oras, Shell. Salamat kayo. Initay ng statement. Dagan salamat, maayong Iligan. Salamat kayo. Inyo nabati mga kaigsunan ang atong chairman sa Committee on Tourism. At the same time, chairman sa Committee on Culture and Arts. Unya chairman usab nato sa Committee on Women sa Sangguniang Paglungsod ng Siyudad sa Iligan, si City Councilor Michelle Itzabis Sweet Buok. Nanindot kayo ito, Joke, doon ang Iligan City Music Festival, Popular Music Festival. Alang sa pag-discovery sa atong mga kabataan, atong mga katawhan nga nailigon kayo sa musika. Dito lagi sa Sugbo, ika-35 na, Joke, diba? Bago lang ang ilang 34, so meaning next year, 35 na sila. So, siguro, first time may tabo din is Dakbayan Siligan. Doon na tayo first Iligan City Music Popular Music Festival din sa Dakbayan Siligan. Kung mahinayon, diya mahimuan og mga, of course, lakang diya sa atong hawanan sa Sangguniang Panglungsod. Nag-usap sa pagsuporta sa atong Executive Department, sa atong mayor sa Siyudad Siligan, City Mayor Celso Rehencia. Wala tayo oras mga kaigsunan. Pakala lang sa ating station manager, atong kauban sa Pikas Rawag, si Judy Bunok, ikiwalagan sa kangina City Councilor Ariel Parindio Angay. Salamat, may buntag Iligan. Inundumati ang usa ka binayran nga programa, ang mga pulong ug